Palakpakan naman dyan! Cheers! Dahil wagi sa ganda ang mga pambato natin sa rampahan at pagandahan. Champion din ang ating mga atletang babae sa football. It's time to celebrate dahil iba talaga ang husay ng mga Pinay. Bonggang rampahan at pasiklaban ang 40 kandidata ng ika-58 taong edisyon ng Binibining Pilipinas, the most prestigious beauty pageant in the country at isa sa mga kompetisyong inaabangan talaga ng buong mundo. Ito ang kwento ng kanilang buhay sa likod ng kanilang mga tagumpay. Palakpakan for Gabby Basiano, Binibining Pilipinas, Intercontinental from Samar. Hindi na mabilang ang sinalihang beauty pageant ni Gabrielle Camille Basiano mula sa pagkabata sa probinsya ng Samar. Super dami pong pageants po kasi talaga sa province namin. Opo, so super dami din pong sumasali. Okay. And nag-i-aim for higher pageants na salihan. Naging bread and butter ko po siya for my studies. Kasi old na po yung parents ko and feeling ko po it's their time to enjoy their own money. Feeling mo yung pagsali-sali sa mga pageant, yun ang nakakatulong para sa sarili mo. Yes. I am Gabrielle Camille Basiano. Hindi naman talaga ang maging beauty queen ang kanyang pangarap, kundi maging isang flight attendant. That's the reason why I took up Bachelor of Science in Tourism po. Do you think mangyayari pa yun? Siguro po in the near future. Pero kinareer ang pagbo-beauty pageant. What does it take? Maraming nanonood sa ating gustong maging beauty queen. How do you become a beauty queen? A lot of hard work po. Kasi people think na pag sumali ka ng pageant, rarampa ka lang. What they don't know is, nagsastudy pa din po kami, preparing for the question and answer. So it's not an easy job din po to do. And the hardest part for you is? I think it would be the opinions of other people. Yung magagawa lang namin is to just ignore the people. Our Binibining Pilipinas 2021 first runner-up, Binibini 19, Gabrielle Basiano. Last year lang sumali siya at naging first runner-up sa Binibining Pilipinas. At ngayong taon, maraming mga bagong mukha at magagandang kandidata. May nagsabi pa raw sa kanya na hindi pa niya panahon na sumali ulit. Pero hindi siya nawala ng loob. Parang ma-hurt po ko doon kasi parang I'm doing my best to show to the people na I'm worth having the crown, I'm worth wearing it and representing the Philippines. And you are. Yes, thank you po. But then yun nga po, nakakasad lang na yung ibang tao is ganun yung pagtingin sa'yo just because second timer ka. At least ngayon, suot mo na ang corona, di ba? Binibini 28. Sino mag-aakala sa likod ng matamis niyang ngiti at husay sa rampa, dumaan pala sa matinding problema. 2019, napakahirap para sa'yo dahil nawala kapwa ang mother mo at kapatid mo. Yes. Yun po yung reason kung bakit una din po akong sumali ng Binibining Pilipinas. Kasi po, dream po siya namin ng mom ko. So, kahit hindi pa po ako prepared noon, wala pa akong alam about sa national pageants masyado. Pinush ko na po talaga. Grabe po yung feeling ko nung time na yun. Kasi I wasn't over with what happened to my brother. And then, a few months after, yung mom ko naman. Hindi ko siguro siya kakayanin kung wala yung mga tao sa paligid ko. And I'm very thankful na merong mga taong nagstay sa akin, nag-motivate sa akin, na yung mga taong binigyan ako ng gagawin araw-araw just to keep my mind off that situation. Gusto ko malaman ng mga tao na yun din lang yung kailangan nilang gawin. And if they want someone to talk to, nandito lang din ako. Wow, that's a big, big advocacy, but very noble. So you're also religious kasi yung costume mo. Yes po. You're religious. So kinakapitan mo talaga is your faith. Yes po. Susubukan namang sundan ng beauty queen ang yapak nina Karen Galman at Cinderella Obenita na Filipina title holders sa Miss Intercontinental. Para kay Gabby, pressure is a privilege, kaya naman confident siya na makukuha niya ang back-to-back win para sa Pilipinas sa Miss Intercontinental na gagawin ngayong October sa bansang Egypt.
新しいミスインターナショナルの Anim na Pinay na ang nakakasungkit ng korona sa prestihiyosong Japan-based beauty pageant. Ang Miss International, sinimula ni Tony Gemma Cruz noong 1964 at sinundan ni Aurora P1 noong 1970. Wagi din sina Melanie Marquez 1979, Precious Lara Kigaman 2005, Bea Rose Santiago 2013 at si Kylie Versosa noong 2016. At ngayong December, ang ikapitong corona para sa Pilipinas ang goal naman na makuha ni Binibining Pilipinas International 2021, Hannah Arnold. At nito nga lang nakaraang linggo, isang Cebuana ang kinoronahang bagong reyna. Presenting Nicole Borromeo of Cebu, Binibining Pilipinas International. Noon ay hindi niya inisip na maging beauty queen dahil masyado daw siyang mahiyain. So how did you get over your shyness? To be honest with you, it actually started with some YouTube videos. I actually used to Google how to talk to people. What? Because I couldn't bring myself to talk. I was very shy. And I realized like when you're curious about the world, and you genuinely want to get to know people, things flow more naturally like that. So what was your childhood dream? When I was a child, I wanted to be a painter, actually. Oh, wow. Yeah. Ay, kakaiba ka, ha? I haven't been painting in years, but it was like a way of expressing myself because I wasn't the best at words. So you're really into the arts because now you're still studying interior design. Yes, po. 15 years old pa lang si Nicole nang ma-experience niya ang beauty contest. Siya ang pambato ng kanilang school kaya nasanay na siyang rumampa. It was like really just facing my fears, being in the public eye. Binibini 23, Nicole Borromeo from Cebu! And when I won that, I saw just how proud my mom was. Right. And it made me look at myself a little differently. Like, hey, if I could do this and I'm still alive, I'm still breathing. Right. And you got a boost of confidence. Yeah, exactly. Right. Exactly. So that really changed your whole outlook about what you can accomplish. Absolutely. I felt empowered. Maraming bahay ang nasira at ilang bubong natuklap. Kapag empowered, kakayanin ang mga problema at mas lalong gustong makatulong ni Nicole sa mga tao mula nang binagyo sila sa Cebu. What happened to your house? My window just shattered. The furniture by the balcony flew off and fell. Okay. Things were broken, but I still had a roof over my head. I didn't have it as bad as so many other people. Back in Cebu, there were people who lost their houses that would get messages from like a friend telling me like, I don't have a roof. Right. Would you please help me? And it's like, this shouldn't be an issue to begin with, right? I think everybody deserves that basic right to have a house, to have a roof. So this became your advocacy. Yeah. 18 years old nang manalo sa Miss Eco Teen International, si Roberta Tamundong noong 2020. Nanalo ka na ng Miss Eco Teen at sasali ka ulit at nanalo ka ulit. What drives you para sumali sa mga pageants? What drives me is my passion, Miss Kay, because I'm an advocate of environmental awareness, and I'm super grateful to have this experience, this platform, to become one of the ambassadors of DENR when it comes to waste management. And a certain platform like Binibining Pilipinas will enable me to reach more audience, like future generations of our nation. Wow! Talagang pangarap mo na ka-corona? When I was 13 years old, yung mom ko po nag-celebrate ng 40th birthday party niya at a certain location. And then my dad asked me na tignan yung mga models dun sa taas. I thought models sila katulad sa mga runways, but I was wrong. They were wearing super high heels and I was super amazed by their walks and by their looks and their face of confidence. So by that time when I was 13, I thought to myself, yes, that I'm going to join a pageant. Let's see where this will go in the future. I was super loving the idea of pageantry because it's not only glitz and glam, it's because of
your family, the people behind you, my supporters, also my camp. I'm really appreciative when it comes to my previous camp, Kagandahang Flores, and also Aces and Queens, for molding me into a beauty queen that I am today. Wow, you're such a grateful person. Talagang naisingit mong banggitin talaga yung mga tumulong sa'yo. Full support syempre ang parents sa kanyang pagiging kontesera. Si Daddy naging alalay. Si Mommy naman ang kanyang naging makeup artist stylist noon. Yung dad ko yung nag-push talaga sa akin mag-pageant. Binibini 40, Roberta Tamondong! Grabe, after ko manalo ng Miss Grand Philippines, umiyak ako. Sinabi ko kay Mama at kay Papa, sabi ko, Ma, this is my dream to become a beauty, and this is my reward for all of your hard work. And I gave my crown to my mom and my sash to my dad. And that's the most wonderful feeling I could ever Oh my imagine. gosh, nakakaiyak naman yun. Iba pa rin talaga kasi yung prestige ng binibini. Yes, of course. Right. To be honest, Miss Corina, this is one of the hardest pageants that I've ever experienced. What's the most difficult part? Difficult part is patience. Because in Binibini Pilipinas, we did a whole 4-month-long journey into striving the crown. And one of the key things to success is patience. That's why patience is a virtue that all of us may have. Nicole Cordovez, Samantha Bernardo, dalawa sa pinag-usapang Pinay runners-up sa Miss Grand International Pageant. Mailap nga daw ang Golden Crown para sa Pilipinas, kaya naman handa nang ibigay ni Roberta Tamondong ang kanyang 100% best. Makuha lang ang inaasam na unang Miss Grand International Crown. Ready na daw lumipad papuntang Tirana, Albania si Chelsea Fernandez para sa Miss Globe Pageant. Back-to-back crown din para sa Pilipinas ang pangarap ni Chelsea matapos manalo last year ng Batanggenyang si Maureen Montaigne, ang ikalawang Miss Globe title holder. Unang Pinay na kinoronahan sa pageant na ito si Ann Collis noong 2015. Oh my gosh, nakakalakad ka pa ba dyan? Yes po. Oo. Para kang para kang nakatungtong sa ulap. Yes. Okay. There's also aquamarine stones na parang sky na yung Very nagiging nice. Oo. tsura. Made by? Leo Almodal. Very nice, Yeah. very nice. Since 14 years old, sumasali na sa pageant sa Tacloban si Chelsea. Chelsea Fernandez, City of Tacloban! Hanggang sa umabot na siya sa Binibining Pilipinas. Well, kung kasing ganda mo kami at kasing tangkad mo kami, sasali din siguro kami, ano? Pero, why is it your passion? Well, I think my inspiration really was the people on television. And that is also the reason why I took up AB Broadcasting, because I really want to be seen on television. And I thought to myself na, oh, beauty queens are really beautiful. And nakikita sila on television. So sabi ko, why not I could do both? It is also my advocacy po to make a documentary about the lives of the people I've helped during the pandemic. In 2020, I was able to volunteer in DIWA. It is just a small organization that aims to help all the people who struggled and people who have lost their livelihood, especially the jeepney drivers po during the pandemic. So, opo. Ang swerte naman ng mga jeepney drivers. Opo. Oo. So, sabi ko, why not gawin ko silang inspiration and, you know, talk to them and share their stories to everyone through documentation. Right. Oo, because especially now you're representing the Philippines, so might as well represent it in documentaries, hindi ba? Para kay Binibining Globe, Chelsea Fernandez ang pinakamahirap sa pagsali sa beauty pageant kapag ang kandidata ay kulang sa budget. Super expensive po talaga ang pageants, especially if hindi ka susuportahan ng city mo. So you really have to look for sponsors. So minsan, nagda-doubt pa yung tao sa'yo. They will not help you since wala ka pa talagang achievement or napatunayan. So I think that is also one of the struggles ng mga beauty queens nowadays. Wow, alam mo ngayon ko lang naisip yan. Bawal mag-boyfriend. Sino nagsabi? Wala lang. Parang wala akong naririnig na, may mga love life ba kayo? Kayong mga beauty queens? I think my other sisters, they have partners. Ganon. So, pero ikaw wala ngayon? Wala po. Bakit?
Well, nagpo-focus nagpo-focus ako sa no? career. I think my partner right now is the Philippines. Wow, that's a good answer. I'm in love with the Philippines. And I'm really excited to shout Philippines on an international stage. The Binibining Pilipinas second runner-up is... Hindi rin nagpakabog ang Binibining Pilipinas second runner-up na si Stacey Daniela Gabriel kahit naapektuhan daw ang mental health sa panahon ng pandemic. You know, Ma'am Corina, I've received just overwhelming support from fellow mental health warriors telling me that they feel seen by me and they feel represented by me. So to be able to provide that visibility is the victory in and of itself. Alam nyo, yung mental health, a lot talk about it without really knowing what it is. Tama? Parang anxiety attacks and do you think dala yan ng pandemic? Yung parang ka nasisiraan ng bait and isa na ako doon kung minsan, di ba? Do you think the pandemic really made it more emphasized? Right. And the awareness magnified, absolutely. You know, the pandemic definitely held a mirror against humanity. You know, the things that we used to be able to run away from and sort of just bury with work or with friends or with school or whatever it is, the pandemic really held that mirror against us. And we were all at home, so we all had to sit in our feelings and confront the trauma. So the pandemic for me was really an introspective moment, a time to figure out how I got here and how I can get out of it. It was a time to pour love and compassion back into myself. At kung hindi mo tinulungan ang sarili mo, sabi mo, hindi ka makaka-join ng pageant. Opo, hindi po talaga. How do you distinguish a historian from a marites? Sa Q&A ng Binibining Pilipinas, umagaw ng atensyon ang sagot ni Stacey. And pinag-uusapan talaga yung sagot mo dun sa tanong, ano bang pagkakaiba ng history sa marites? A historian is one who recognizes our painful past with factual evidence. And if I could expound on it now, factual evidence, not hearsay. Revisionist history is running amok. It's ran rampant in our country, especially in recent months and years. And I hope that we don't sugarcoat our history. I hope we don't whitewash it because it is essential in knowing how we move forward from here as a country, as one people. And as against marites, which is? Hearsay. Just, you know, hearsay spreading like wildfire. It's juicy, it's delicious to people. And we must actively try to fight that, fight the misinformation by speaking truth to power. Right. Wow. Nalulunod ako. Ang lalim naman ng batang ito. Itinanghal namang first runner-up ng Binibining Pilipinas 2022 si Harleen Nicole Budol. Sa pagiging komedyante, kilala siyang si Hipon Girl. Alam mo yung pangalan mo, parang ang daming ibig sabihin. Budol, parang nabudol mo sila. Ganon. Iba rin na ibig sabihin ng hipon. Bakit hipon ang nabansag sa'yo? Di ko rin po alam kasi dati hindi ko naman po talaga gusto na tinatawag akong hipon. Dati nagagandahan ako sa sarili ko. Tapos nung nabansagan po ako nun, parang nawala po yung confidence ko na parang tinanggap ko na lang, baka nga siguro pangit ako. Baka ako lang talaga nagagandahan sa sarili ko. Gano'n ba ibig sabihin ng hipon? Opo, na tanggal ulo ho talaga pagkakain. Ganon, tanggal ulo. Paano naman nangyari na nanalo ka ng corona na hindi maganda mukha mo? Siguro po, gumanda po ako sa panlalait na ibang tao. Matagal na panahon ba yon? Yung panlalait na yon? Mga 2017 lang po. Minsan nang sumali si Harleen sa Binibining Angono, Rizal. Tapos nanalo po ako. Tapos parang ngayon yung sinabi ko sa sarili ko na last ko na to. Parang kala ko, ikakaganda ko to, ikakapangit pala. Kontesera din ang ate ni Harleen at pati ang nanay niya. Parang nasa dugo na nila ang kompetisyon sa pagandahan. Lalaban po siya ngayong August 19 sa Ginang Angono naman po. Kaya niya po kaming dalawa ng ate ko na sinasali sa mga pageant kasi pangarap po niya talagang maging beauty queen. Kaya ngayon niya lang po tinutupad lahat ng pangarap niya. Natapos niya na po sa amin. Ate ko din po maraming title na nakuha.
Ako po, sa awa ng Diyos, nakakuha rin po ako. At ngayon po, sa kanyang pangarap naman po yung tinutupad niya. A lot of takoy, yun ang adobo. Hindi ipinanganak na mayaman si Herlene Budol at sinisikap niyang gumanda ang kanilang buhay. Pag sinabi mong laki sa hirap, anong ibig sabihin nun? Yung marami kayong utang, sa sahod lang po yung magulang mo para ibayad sa utang. Nitong July, nagtapos ng kursong Tourism Management si Herlene Budol sa College of St. John Paul II. Ah, wow, napag-aral mong sarili mo talaga. College po. Wow. Certified Lola's Girl si Herlene. Pero sa gitna ng kompetisyon ng Binibining Pilipinas, Di ka nakaamak sa bagong bahay natin. pumanaw ang kanyang Lola Biring. Masakit para sa kanya na hindi man lang nakita ni Lola ang kanyang tagumpay sa pageant. Ang pag-graduate niya sa kolehiyo at higit sa lahat, ang regalo niyang bagong bahay sana para sa kanilang pamilya. So, pangarap mo maliban sa pagiging isang beauty queen ay ano? Lumabas ka na rin sa TV, hindi ba? Opo. Okay. Actually, lahat po nang nangyayari sa akin, hindi ko po pinangarap. Pero yung mga plano ko po pala, hindi talaga dapat matutupad. Baka hindi po kasi yun yung para sa akin. Plano po to ng Panginoon para sa akin. So kaya pala sinasabing ikaw yung binibining hindi inaasahan. Opo. Ako yung nilalait, ako yung minamaliit, pero lumalaki. Kaya ginawa ko lang po yung oportunidad talaga. Yung mga panlalait nila para ma-improve po yung sarili ko. Kaya sobrang thankful din po ako sa mga basher na talagang kahit anong sabihin po nila sa akin, parang feeling ko nakakadagdag pa nga po sila eh. Kasi sinasabi po nila yung mga pagkakamali ko na itinatama ko po. Pinaghahandaan ng ating mga Binibining Pilipinas winners ang pagrampa naman nila sa international stage at muli nating ipagmamalaki ang tunay na ganda at husay ng mga Filipina worldwide. Are you 2022 AFF? Abangan sa susunod na linggo sa edisyon ng Rated Corina ang mga champions pa rin, football players na Pinay kampiyon sa mundo. A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Manyaman at masanting. Dalawa lang po yan sa Kapampangan words na alam ko, ang masarap at maganda. Paano ba naman? Sobrang sarap talaga ng mga putahe sa kanila. Diyan po kami galing, ang aming pamilya sa Pampanga at ang ganda rin ng kanilang probinsya. Kaya, mag-road trip tayo ngayon sa tinaguriang the culinary capital of the Philippines. Kaya ang nanay ko, masarap din magluto yan. Alamin natin ang mga in and out doon at balita ko, may bago pa rin daw doon. Tara let's, may Kenny na sa Pampanga. Muntata na Kenny, no ka rin pa ba? Sa lugar kung saan pagsulong ng magandang pagnenegosyo at turismo ang alok sa mga tao, eto na, ang Pampanga. Pero bago pa mamayagpag ang Pampanga ngayon, pinadapa ito ng isang trahedya noon. Ika-15 ng Hunyo, 1991. Sa pagputok ng Mount Pinatubo, nasimot lahat ng mayroon sa probinsyang ito. Ang yaman, ganda, at kinabukasan pa ng mga taga rito. Simot lahat ng nagngalit ang kalikasan. Nasukat ang katatagan at pananampalataya ng mga kababayan nating Kabalen. Pero dahil likas na malikhain at matatag ang mga Kapampangan mula sa mga abong tumupok sa buong lalawigan, dito na umusbong ang disenyo Pinatubo. Gawa mismo sa lahar ng nag-alborotong bulkan ng mga produktong pang-world class. Kami, nagbibigay kasi ng product development ng DTI. So, hindi naman kami nahuhuli pagdating sa mga design dahil suportado kami ng DTI.
Maingat na inaangkat ng mga trabahante rito ang lahar na kanilang naipon mula pa noong 1991 sa isang lalagyan. Imomolde sa disenyo para maging obra. Kung minsan, base ang artworks nila sa hiling mismo ng customer na nagpapagawa. Naglililok rin sila ng mga santo, relo, souvenirs at marami pang iba. Nakatatak ang kasaysayan sa likod ng bawat handicraft na nagsisilbing paalala ng kanilang pagbangon at pagsisikap. Kung paano kami nag-start, ganun din katagal yung halos sa mga empleyado namin. Nasa 50% sa mga empleyado namin, nakasabayan din namin. Hindi rin matatawaran ng mayaman nilang kasaysayan. 1660 nang maipatayo ang Betis Church. Pero noong 1908, tinupok umano ng apoy. Dahilan para ito'y i-restore at maibalik ang dating ganda. Dahil ang angking ganda ng simbahang ito'y naikukumpara daw sa 16th Church ng Vatican City sa Roma. Kilala rin ang Pampanga sa mga heritage houses. Preserbado pa rin at metikulosa ang pagmamantina. Dito sa Heritage District, makikita na kahit pilit inaagaw ng modernong kasalukuyan ang nakaraan, hindi maitatanggi na nasa likod ng bawat tahanan dito ang kwento at mga alaala ng kanilang mga ninuno. Pero sino nga ba ang mga nagmamay-ari ng mga pamosong tahanan na ito? Pagka po sinabing heritage houses, malalaking mga bahay yan. So, yun talagang mga may kaya po sa buhay ang mga unang nakatira. Marami po kasi sa mga heritage houses sa buong Pampanga ang hindi pa declared ng National Historical Institute. So, ang nangyayari po kung hindi po natin ito mapapreserba, ang mga ito, mawawala na yung mga tangible proofs and evidences of our very historic past. Kapag mga Kapampangan na ang pinag-uusapan, siguradong iisa ang agad papasok sa inyong mga isipan, ang masasarap na putahing kanilang niluluto. This dates back sa Spanish era, noong mga panahon ng Kastila na ang halos lahat o karamihan sa kanilang kinukuhang mga main cooks or chefs ng mga ilustrado ng mga panahon na yon ay mga Kapampangan. And that cascaded up to the present. So hanggang ngayon yung tradisyon ng mga Kapampangan sa pagluluto ay ramdam at nalalasahan pa rin natin hanggang ngayon. Nandito tayo ngayon sa Lola Ima kung saan ipapatikim ko sa inyo ang tunay na sarap ng pagkaing Kapampangan. Tara, mangantana! Ang recipe ng sisig ay nagpasalin-salin na sa 3 henerasyon. Siyempre, nandyan din ang berenghe na paborito ng mga nakatatanda dito. Ang tamales ay all-time favorite din ng mga taga rito mula noon hanggang ngayon. Sa ating food adventure, hindi dapat palagpasin ang iba pa nilang ipinagmamalaking Kapampangan delicacy. Saan pa ba kundi sa isang merienda house dito sa San Fernando, Pampanga? Kitang-kita naman ang ebidensya, blockbuster pa rin ang pila dito sa sikat na sikat nilang cheese bread at Spanish bread. It's judgment time. Ipatikim natin sa madlang people. Sobrang sarap talaga lang tinapay ng LBS, kaya lagi akong bumabalik dito. Sobrang sarap po talaga. Manyaman na rin tinapay doon. O ang sarap, di ba? Pero hindi lang mga pagkaing popular noon ang bumibida sa Pampanga dahil ngayon, isang sikat din na resto na naghahain ng makabagong panlasa na aming pinuntahan, ang Apag Marangle. Ang leche flan nila gawa sa gatas ng kalabaw pero hindi malansa. Ang empanada, sisig ang palaman o di ba bongga, ang kamaron nila o mga pinaritong crickets, drizzled with chili and garlic. Combination ng old and new naman ang pina-experience sa amin ng John's Restaurant. Lumang venue pero bagong style and execution ng mga pagkain dito. Agawan ng noon at ngayon. At nag-aagawan na nga ang moderno sa luma. Tulad na lamang nitong paraan ng pagkain ng mga Kapampangan. Itong John's Studio sa Guagua, Pampanga ay mukhang moderno sa labas lang ng kanilang tahanan mismo.
Pero huwag magkakamali, may mga bagay na tradisyonal na kailanman hindi maaaring baguhin sa lutong Kapampangan. Tikman natin. Mismong may-ari pang nagluto para sa amin. So John, mukha lang siyang moderno, pero sa totoo lang, sinauna ang mga recipe mo na Kapampangan. Oo. Okay? So ano ang sa favorite mo na sinaunang recipe na gawa ni John? Pinaka-paborito kong recipe ng Kapampangan, siyempre, burong kanin. Burong kanin. O hindi lahat nakakaalam ng burong kanin, ito yon. Ayan. O. Ano ang burong kanin? Sige nga, paki-explain. Yung burong kanin is gawa siya sa, of course, kanin na pinerment siya ng mga 3 to 4 days. 3 to 4 days talaga yan? Yes. O, 3 to 4 days. Tapos, iginisa siya sa bawang, sibuyas. Okay. Pero yung sa akin, mayroon siyang konting twist. So, mayroon siyang bamboo shoots. Ipinatikim din sa amin kanilang famous nilaga. Bawat higop ng sabaw, talagang mapapawaw. Ang sarap! Moderno ang aming setting in the sense na ang design ng aming kusina ay moderno. Pero may mga bagay na hindi mo pwedeng baguhin. Kailangan itong maging traditional. So may mga twist lang na ginagawa si John sa kanyang pagluluto, but still the traditional has very deep meaning to it. Pero hindi rin maikakaila na sumasabay sa pagbabago ang Pampanga. Hindi magpapahuli ang Pampanga sa mga in na pasyalan, tambayan at mga outdoor activity. Dito sa Wilson's Tree Bank, makikita ang the other side ng Pampanga. Ang mga mulberry tree kasi rito imported pa mula Chicago, USA. At akalain ninyong dahil likas na maparaan ang mga Kapampangan. Healthy ang mga punong ito. At pwede ka pang mag-mulberry picking sa halagang 50 pesos lang. Kung gabihin ka naman with your barkada, pwede rin ang date night dito. Romantic setup with wine. Hindi mo isiping nasa probinsya ka dahil lakas makasosyal, di ba? At habang umiinom kayo ng wine with friends, ang preskong hangin na wala sa Maynila ang magpapakalma sa iyo para stress-free. Kasabay ng pagpepreserba ng tradisyon ng mga Kapampangan ay ang oportunidad ng pag-unlad, modernisasyon at pagbabago. Ang pag-asenso sa iba't ibang larangan. Yan ang hatid ng Mega World, ang kumpanyang nagmamalasakit para mapaganda ang isang lugar at makatulong sa mga residente na magkaroon ng hanap buhay pa. Ito na ang progresibong Pampanga. Simula mga 1920 noong ito'y asukarera pa lamang, hindi na talaga napigilan na ang pamamayagpag ng lugar na ito, kaya't maging dito sa modernong panahon, ito pa rin sa bahaging ito ng probinsya ang magiging sentro ng komersyalismo at hanap buhay dito sa makabagong Pampanga. Ito ang Mega World Capital Town. The architecture netong area na to, para siyang Rodeo Drive. Tulad ni Eugene Lozano, na parte ng proyektong ito ng Mega World sa Pampanga, isa ring proud kabalen. Ang kanyang pamilya ay tubong Guagua City. Tandang-tanda pa niya ang pinangahawakan pa rin niyang mga tradisyon ng Kapampangan mula sa kanyang kabataan. Pero dahil sa kanyang karanasan, sa unti-unting pag-agaw ng banyagang kultura sa mismong mga pinsan niya na mga OFW, siya rin ang unang nagsabing hindi maaring mahuli sa tulin ng mundo ang kanyang probinsya. Grabe Eugene, sobrang aggressive ng Mega World. Nasaan na ba kayo? Luzon, Visayas, and Mindanao na po sila sa kanilang township project. So meron kayo sa Mindanao? We have in Mindanao, meron din kami sa Visayas, we have in Luzon. Okay. But this is the first time na gagawin namin to sa north of Luzon. Outside Metro Manila. Outside Metro Ang swerte naman ng Pampanga, magmo-modernize na sila. Galing kami ng Bacolod, galing na rin kami ng, ang ganda sa Bacolod nagligid-ligid kami doon ni Harold Geronimo. Ngayon naman, nandito tayo sa project nila dito sa Capital Town, Pampanga. Wala nga raw ibang gusto ang Mega World kundi makatulong sa mga kabalen. Libo-libo ang nag-aabang ng trabaho. Nakasentro rin ang proyekto sa BPO industry.
Bukod pa rito, target ng kumpanya na wag nang lumabas pa sa Pampanga ang mga taga rito para lang sa trabaho. Dahil sa proyektong ito, hindi na kinakailangan pang lumuwas ng Maynila ng mga Kapampangan o mga ibang bansa. Para sa magandang oportunidad, ito na ang magiging sentro ng modernisasyon ng life in Pampanga. Why capital town ang tawag? Okay, capital town kasi capital, we wanted to emphasize San Fernando, Pampanga being the capital. Which or it really sentro. is. Yes, it is. Ayun. Tsaka ito na ngayon ang sentro ng Yes. modernization. At ang konsepto nito ay para din sa Iloilo and Bacolod da. Uy, memorize ko na ha. Live, work, and play. Yes. Bakit live, work, and play? Okay, so dito... Saan dyan yung live? Saan yung live? Yung live natin, ito yung residential condominium offering namin. We have the Bryant Park Place and then the Chelsea Park Place and the Bryant Park Mga Lane. condo unit. Mga condo units. Okay. And then for the work, more than half of the entire development, we intended to do BPO. So we have the offices right here. Wow. So sa gitna, if you notice, may open area kami, may rainwater park, and then a big park. Ang galing naman sa working, pero may nature pa rin sa gitna. Yes. Tapos Okay, may and- play pa tayo dito mag-start. Ito yung mall, which is inspired by the old Paso Deco Sugar Mill, all the way to the commercial district. Ito na, mga movie houses, Yes, movie house, sinihan, restaurant, Yes. mga bilihan, kung ano-ano. So talagang, wow, ang laki. Ilang ektarya yan? This is 35.6 hectares. Wow, okay. So sa ngayon pa lang, balita ko yung profile talaga ng mga bumibili, halimbawa condo units ay mga yuppies? Actually, surprisingly ngayon, nasa younger millennial to Gen Z na yung interest because they're the ones excited for the new phase or for a new lifestyle here in Pampanga. Oo. Ayaw na nila umalis. Bata yung bumibili ng condo namin. Correct. We're correct. talking about 25 to 30 years old. Jeez, That's our vision, to provide trabaho dito para at least hindi na, yung opportunity meron na dito sa Pampanga para hindi na maging option yung lumayo pa sa pamilya. Correct. And that's the vision of Chairman Andrew Tan and Ang galing our naman. team to really provide opportunities in Pampanga. Sa loob lang daw ng 5 taon, inaasahang mabubuo na ang capital town. May mga residential condominiums, may plano ring mga mall at mga museo, at marami pang iba. Wow, Eugene, I can't imagine. After 5 years, talagang super dami ng tao siguro dito at pinagkakaguluhan na ang inyong live, work, and play na konsepto, hindi ba? Bahagi ng advokasya ng Mega World na ingatan at pahalagahan ang yaman at kasaysayan ng bawat probinsya na kanilang kinaroroonan. Dito sa Pampanga, ang chimney na ito na mula pa 1920 ay nakatayo pa rin sa lugar na hindi pa rin inaalis. Simbolo kasi ito ng makulay nilang nakaraan. Gayunpaman, hindi na mapipigilan ng progresibong bukas na nakaabang para sa mga kababayan nating Kapampangan. Dahil ang pag-unlad ng Pampanga ay nakatadhana na. Biyaya ng may kapal matapos ang kanilang matinding mga pagsubok. Kaya mula noon hanggang ngayon, basta Kapampangan, matibila na anuman. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All 3 actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupaco soap. Ang mga Pinoy saan man mapadpad ay siguradong magsa-survive. Dahil aminin ninyo, mahusay naman talaga tayong dumiskarte bukod pa sa ating mga talent. Pero bakit nga ba tumatak ang pangalang Irene Manalo, isang OFW at tinagurian pang ang tanging ina sa Malaysia? Kare-kare, kaldereta, adobo, syempre sisig. Mga proudly putahing Pinoy na siguradong tumatatak sa lahat ng mga customer. Ito ang ilan lang sa mga kayang lutuin ng Pinay OFW na si Irene Manalo. Na ngayon ay isa ng matagumpay na restaurant owner sa Kota Kinabalu sa Sabah, Malaysia. Pero bago pa niya nakamit ang tagumpay na ito, hindi gawang biro talaga ang kanyang pinagdaanan sa buhay. Masarap naman ito. Magugustuhan to ng mga anak ko. Mga anak, ito na yung ulam na luto ni nanay. Alam ko na magugustuhan. Tubong Angeles, Pampanga ang kapampangang nanay na si Irene. Sa husay sa pagluluto, dahil nakapampangan, dinadaan niya ang pagpaparamdam ng kanyang pagmamahal sa 5 anak.
Simple man ang buhay. Yamanan niya kung ituring ang mga ngiti ng kanyang mga supling sa tuwing nasisiyahan sa hinahanda niyang pagkain sa mesa. Yun nga lang, hindi siya sinuwerte sa asawa. Bukod sa sugarol, nakululun pa sa bisyo at lasenggo. Ang masaklap pa kapag languna sa alak, si Nanay Irene ang madalas mapagtripan. Nay! Ano? Nay! Nandiyan kayo! Tataguan niyo pa ako! Ano? Tataguan mo ko! Pati mga anak nila damay, talagang natotroma. Hanggang dumating sa puntong iniwan sila ng kanilang padre de pamilya. Kasi ang unang asawa ko, sumakabilang bahay. So, nakikita ko mga anak ko, kung sa Pilipinas lang ako, parang hindi ko sila kayang paaralin sa magandang school, maibigay ang gusto nila sa buhay. Basag at wasak naman ang puso ni Nanay Irene nung mga panahong iyon. Hindi niya ito ipinakita sa kanyang mga anak. Sabi niya sa sarili, hindi natatapos ang kanyang buhay at tungkulin bilang ina dahil lang sa pag-abandona ng kanyang asawa. Ilalaban daw niya ang kinabukasan ng kanyang 5 anak na naiwan sa kanya. Ang maging isang OFW, ang naisip niyang paraan lang para maitaguyod ang kanyang pamilya. Mabigat man sa kanyang kalooban noon, iniwan ni Nanay Irene ang mga anak at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Sinama ako ng kaibigan ko. So sabi ko, i-try ko, bakit hindi? Anong meron sa Malaysia? Baka mabigyan ko ng magandang buhay yung mga anak ko. Yun ang una kong naisip. Mga anak ko lang, kaya ako nag-abroad. Yun ang mahirap, yung mawalay sa mga mahal mo sa buhay, lalo na yung mga anak ko ang liliit ng iniwan ko. Tanda-tanda pa nung paalis ako ng Malaysia. Yung mga anak ko ang liliit, umahabol. Mama, huwag mo kaming iwan, sabi. Kinausap ko sila. O sige, dito tayo. Hindi kayo mag-aaral. Araw-araw, ulam nating galunggong. Gusto niyo yan. Tapos hindi sila umuwi. O sige na, alis ka na, sabi nila. Kaming magkakapatid na nalungkot, pero hindi kami nagalit kay mama ko. Kasi sinabi naman niya na sa amin na kailangan niyang umalis para mapag-aral kami lahat. Para mabuhay kami, mapakain na kami, gano'n. So walang galit sa amin. Nalungkot kami. Sa Kota Kinabalu sa Sabah, Malaysia, pinulot ni Nanay Irene ang sarili at ang buhay niya na itinapon ng kanyang asawa. Pero tila mapagbiro talaga ang tadhana eh. Ilang buwan pa lang siya noon sa Malaysia, nawalan na siya agad ng trabaho. Born fighter talaga si Nanay Irene, kaya hindi siya pinanghinaan ng loob. Sinimulan niya ang magluto at magbenta ng mga ulam sa kapwa niya mga Pinoy doon. Doble kayod ang kapampangang nanay. Masigurado lang na may maipadala sa mga anak sa Pilipinas. Marami ding hirap na pinagdaan ng mama ko doon. Minsan hindi niya alam kung nung bago-bago pa siya doon, hindi niya alam kung saan siya matutulog, saan siya kukuha ng pagkain. Kasi nga may mga instance din na nawalan siya ng passport doon. So marami din siyang hirap na nadanas doon. Dahil sa kabutihan ng puso ni Nanay Irene, langit na mismo ang nagbigay sa kanya ng panibagong kaligayahan. Sa dayuhang bayan, natagpuan ni Nanay Irene ang tunay na pag-ibig. Nakilala ko yung asawa kong Malaysian Chinese sa isang kaibigan din. Kasi nga, alam mo na, dito, kailangan mag-asawa ka para makakuha ka ng stay. Hindi naman ako na nagkamali sa kanya. Mabait naman siya at saka suportado siya sa aming pamilya. Gamit ang husay sa pagluluto, sinimulan nilang mag-asawa ang isang karinderya. Pinoy food at mga lutong kapampangan ang kanyang ibinida. At ito nga ay patok. Ang dating maliit na pwesto naging isa ng resto. Tambayan ang ipinangalan ni Nanay Irene para feel at home agad doon ng mga Pinoy nating kababayan. Napalago niya ito hanggang ang isang resto ngayon ay may 4 ng branches sa iba't ibang lugar.
Ito na rin ang naging bread and butter ng kanyang pamilya para magkaroon ng masaganang buhay sa Pilipinas. Si Lola, bilang Lola, siya ay strict but in a good way. Lagi po niyang tinuturo sa akin, always be humble po talaga. Kahit gaano ka kaangat sa buhay, kahit gaano kadami ang possession mo, always be humble. Ang kanyang menu, all Filipino recipe. At ang kanyang mga parokyano, hindi lang mga Pinoy, kundi iba't ibang mga lahi. The food here is amazing. Love it. Especially this one is my favorite, the sisig. I love this too with the lime. It's fresh. It's really good. KK, we have our local foods, but then when you consider Filipino foods, actually this is by far the best place that we go to. Dahil sa resto niyang Tambayan, nakapagpundar na si Nanay Irene ng mga ari-arian sa Pampanga. Mga bahay paupahan, mga shop at ekta-ektaryang lupa na ginagawa niyang farm para din makatulong sa mga mahihirap doon. Dito sa Pampanga, may din siya kasing mag-outreach sa mga AITA, feeding program, bigay siya ng mga school supplies, sa mga damit. So mahilig siyang tumulong, lalo na sa mga bundok. Pero lingid sa marami, habang naging isang mabuting ina si Nanay Irene sa kanyang mga anak, ang kanyang restaurant na Tambayan naman ang nagsilbing kanlungan ng mga kapwa natin mga Pinoy doon na naloko o kaya'y napagsamantalahan sa Malaysia. Naku, naging takbuhan si Nanay Irene ng mga OFW na nangangailangan ng tulong. Kapag may mga problema ako about sa mga pinansyal, agad-agad yan tumutulong sa akin. At wala pa akong kinabing problema kung hindi niya ako natulungan. Isa siyang taong matulungin na kahit anong oras na lapitan mo, lagi siyang handang tumulong. Lola ko, bayani po yan. Ever since po talaga na lumipat siya dito, lahat ng mga Filipino po tinutulungan niya talaga. Mga OFW, mga maid, ganyan po. Sa kanya po talaga tumatakbo yung mga yun pag may problema po sila. Nanay siya kung ituring ng mga Pinoy doon dahil sa kanyang pagmamalasakit at kawang-gawa. Kaya binansagan siyang ang tanging ina sa Malaysia. Salamat sa lahat ng sakripisyo. Alam niya yan. Salamat sa lahat ng hirap na tsaka tulong mo sa pamilya namin, sa mga anak mo. Malasakit lang at pagtulungan ng mga Pilipino. Yun ang sikreto ng mga Pilipino sa abroad. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Pero ang maging nanay pa sa mas maraming taong nangangailangan ay tunay ngang walang kapantay. Dahil sa huli, para kay Nanay Irene, ang maging isang ina para sa lahat, ang kanyang tunay na calling pala sa buhay. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namomroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!